At ayan na nga mga kababayan, mga kaibigan, magandang araw, tanghali, gabi, umaga, kung nasang sulok man kayo ng mundo, kung anong oras niyo man 'to napapanood, at least nabati ko kayong lahat at sana nasa mabuti kayong kalagayan, nasaan man kayo sa kabila ng mga nangyayari dito sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa Pilipinas. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakakayanan pa rin ang mga nangyayari. Ayun, ngayon may bago naman tayong topic na pag-uusapan. Ito regarding naman 'to dun sa, nabanggit ng ating pangulo na ang Pilipinas daw ay umaangat ang kalidad ng pamumuhay lalo na yung pagdating dun sa sahod ng mga Pilipino na hindi na daw tayo nandun sa pinakamababa. At least napunta na daw tayo sa slightly, ah, middle wage earner. Naniniwala ba kayo na nasa gano'n na ang Pilipinas? Kayo ba, nararamdaman niyo ba ang sinasabi niya na mas mataas ang sahod natin kumpara sa ibang bansa, especially dito sa Asia? Ewan ko lang, para sa akin hindi yan totoo. Pakinggan natin kung anong pahayag dito ni Mr. Yes, Yes Yo Topacio. Pakinggan natin. Pasyo. Happy weekend talaga. Oo, Yan happy na. weekend kasi pero hindi nagiging masyadong happy ang weekend natin eh. Opo. Kasi inuuto na naman tayo nung ating Pangulo. Kasi totoo naman talaga na yang ating bansa ay umabot na as per standards ng mga international financing institutions na upper middle income country. Yan. Ibig sabihin, ang per capita income ay around 4,000, more than $4,500 a year na. Yan. Ano yung, magkano yung 4,000? Sa 240 ba? Tama ba? 240. More than 240 kasi 60 sa 60 lang sa 4 di 24 na, di ba? 6 times 4 24, tama? Oo. Yun Mga na. 260,000, 270,000 isang taon. Sa makatuwid baga ay more than 20,000 pesos a month. Ang average, hindi ko sinasabing lahat ganon. Average. Pag tinipon-tipon nyo lahat ng kinikita ng lahat ng tao ay ganon ang average at dinivide nyo sa number ng populasyon. So annual per capita income ay mga 2,600 more or less US dollars na. So palakpakan. At sabi ni Pangulong Marcos, pagkatapos daw ng 4 na dekada na lower middle income country tayo mula noong 1987, sinong Pangulo noon? Di ba si Cory? Oh. Paktay. Tayo ay naging upper middle income country at kanyang kiniklaim ang kredito. Bagamat sinasabi nung iba, dapat nung 2024 pa ay tayo ay upper middle income country na kaya lang nagkaroon ng pandemic. Yan. At binibida niya ito. Ito daw ay vote of confidence Aha. sa at Kayo ba diyan sa Pilipinas mga kababayan, tanong ko lang 'no, kayo ba, mostly ba sa inyo nararamdaman niyo ba na mataas ang sahod natin? Yung sahod natin diyan sa Pilipinas is enough ba para sa yung isang araw na magkano ba ang sahod niyo diyan sa atin sa Pilipinas, 500 to 700? Kasya ba sa isang araw? Kayo ba, i-comment niyo below kung kasya yung isang araw na sinasahod niyo para sa pamilya niyo, pagkain, bayad sa kuryente at kung other expenses. Siyempre mas mahirap 'pag may mga gamot-gamot pa. Ayan, may mga utang-utang pa, mas lalong mahirap 'yan, 'di ba? Sige, tuloy tayo. ating bansa at umuunlad na daw tayo dahil upper middle income
country na tayo. Daw. Ang ating pag-aralan, mga magulang at mga kapatid, ay ito bang paglaki ng per capita annual income ng ating bansa ay nangangahulugan na tayo ay umuunlad na? Hindi po. Tignan natin, okay. Tingin ko lang. Gumawa tayo ng halimbawa na madaling maunawaan. Sa isang kabahayan, in a household, Opo. halimbawa, nanay at tatay, may mga anak, di ba? Yan. Isang sambahayan. Dati, ang kita mo ay 50,000 isang buwan. Okay? Bigla kang kumita. Tumaas ang kita mo, naging 100,000 a month. Opo. Sa makatuwid bagay, 1.2 million a year. Okay? From 600,000 a year, naging 1.2 million a year. Di ba? Sa unang tingin, Parang ay umuunlad Parang malaki. ang antas ng buhay nitong sambahayan na ito. Opo. Ngunit, kita lang ba? Income lang ba ang kailangan tingnan kung umuunlad o hindi? Hindi. Hindi, syempre. Okay. Naging 1.2 million nga ang iyong income isang taon. Ang utang mo naman ay 10 milyong piso. May utang kang 10 milyong piso. Opo. Asenso ba yon? Hindi po. Hindi. Kasi kailangan mong bayaran yon. Yan. Kailan mo mababayaran yung utang na yon? Sa 1.2 million, sa 100,000 a month, hindi naman pwedeng ipambayad mong lahat yon Hindi. ng utang. Di ba? Opo. Siyempre, may kuryente, may tubig, pagkain, kung may sasakyan ka, panggasolina, baka may hinuhulugan kang sasakyan, naghuhulog ka ng sasakyan, etc. etc. Sabihin mo na sa 100,000 ang available na pambayad sa utang ay 20,000 pesos a month. 20,000 pesos is times 12. Ha? 240,000 lamang. Kailan mo mababayaran yung 10 milyon mong utang? May tataas nga yung gastos eh. Di ba? Okay. Yun bang utang mong 10 milyon ay lumalaki o hindi? Kung hindi lumalaki, maaring maganda nga ang takbo kasi lumaki yung kita mo, mababayaran mo yung utang mo. Kung hindi lumalaki yung utang, Lalaki gastos. yun nga. Ayun Oo. yung nangyayari doon. Okay, di ba ganon? Opo. Ikaw ba ay may ilang pinagkagastusan pa? 100,000 nga yung iyong income kada buwan. Yung 50,000 naman noon ay ninanakaw nung katulong mo. Kada buwan, kinukupit ng driver, nung katulong. Actually, mga kaibigan, ito yung inaano ni Atty. Topacio na 100,000, medyo malaki na yan. Kung anuhin, bibihira sa ating mga Pilipino, may ganyang sahod sa loob ng isang buwan. Lalo na doon sa mga mahirap. Normally, sahod sa atin mga 10,000 to 15,000 to 20,000. Ano na yun eh. Yun yung average na sahod ng mga Pilipino. Doon sa mga mahirap. Di ba? Pero ito kasi, yung ginawa kasi nila, in-average nila, pinagsama-sama nila yung mayayaman, pinagsama-sama nila yung mahihirap, sinama din nila yung mga middle income, sinama din nila yung semi-mayaman. So lahat ng ito, pinagsama-sama nila kung magkano yung kinikita ng mga Pilipino, tapos dinivide nila kung gaano kadami yung Pilipino. Let's say ganun lang, for example, sabihin natin 10 katao. Sabihin natin 10 katao. So yung 3 tao, ang sahod nila is 100,000. Okay? Ang sahod nila is 100,000. Yung 3. Yung 7 is kada buwan to, kada buwan. Yung 7, ang sahod nila kada buwan is 10,000. Okay? So 10 katao, ang 7 tao, nasa 10,000 lang ang sahod. Yung 3 tao, nasa 100,000 yung sahod. So ilan yan?
So, anuhin natin ano natin para sigurado, calculator natin para sigurado tayo. So, kung yung tatlong tao, tiga 100,000 yung sahod nila kada buwan, edi 300,000 na yon, di ba? 300,000. So, yung pitong tao, tig 10,000 sila. So, pito sila, ibig sabihin 70,000. 70,000. So, ang total na sahod nila ng 10 katao na yon is nasa 370,000. Tama? 370,000. Ngayon, ang ginawa nila, dinivide nila sa 370,000. So, ito yung total na kinikita ng 10 katao, dinivide nila by 10 kasi 10 nga sila. Divide nila by 10. So, ang lumalabas, mga kaibigan, nung dinivide yun, ang average na salary nila is nasa 37,000. Which is, kalokohan, di ba? Kalokohan. Kasi sa totoo, kadamihan is mababa yung sahod. Nahila lang sila ng mga mayayaman kasi mas malalaki yung kinikita nila. Kaya lumaki din sa papel, sa average, yung sahod nila. Kahit na mababa lang naman talaga ang sahod mo, by paper, dahil nga ito sa sinasabi ni Marcos, ina-average nila, ang sahod ng buong Pilipinas is mataas na daw yung sahod natin. Which is hindi naman talaga totoo. Ay nako, kaya malaking pambubudol na naman ito. Napakabudol talaga ng presidente na itong hinayupang na ito, pambihira, oo. Ay, tuloy tayo. Di ba? Oh. Ng mga empleyado mo sa opisina. O maganda ba ang buhay mo noon o hindi? Hindi po. Okay. Yan ang ehemplo natin, di ba? Okay. Ihalin tulad natin sa nangyayari dito na binibida ni Pangulong Marcos kasi wala na siyang maibida eh. Wala na siyang Para maibida siguro mas kundi si malinawan Secretary natin, Bida ng DOJ. Para malinawan tayo, panoorin nga natin, hanapin nga natin kung ano ba talaga yung sinabi ni Bongbong Marcos. Tingnan natin hanapin natin. Itong sinabi niya ni Pangulong Bangag. Pakinggan natin para mas malinawan natin. Nasaan? Ito. Hard to build this country. Basahin natin sa umpisa. Magandang araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our Alang niya, ano ba mga economic policy na ginawa mo? Wala man nangyari. Puro ka lang gala. Puro ka lang pagtatago dyan sa Malacanang ang ginagawa mo, bibihira ka nga lumabas. Anak ng tipak lang oo. steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have Broadly stable currency. Stable currency? Paano naging stable ang currency natin? Ang 1 US dollar, umabot na ng 61 pesos, yun ang pinakamataas. Paano naging stable yun? Nandun na sa pinakamababang level yung piso natin kumpara sa US dollar. Tapos sabihin mo, stable currency, hinayupa ka. Liar. strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses. Anong mga investment? Wala na nag-i-invest sa atin eh. Ayaw na nga rin tayo pautangin eh. Paano mo sasabing maraming investment? Yung mga investor na ito, natatakot na pumunta sa Pilipinas. Natatakot mag-invest sa Pilipinas kasi, bakit? Alam nila, napakakurap mo, napakakurap ng gobyerno mo. Sabihin mo, stable ang currency, sabihin mo, maraming investor. Nek-nek mo. Better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life.
That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po. Ayan, ayan ang sinabi ni Bangag, anak ng Tipak Longoo. Naniniwala ba kayo sa sinabi niya? Ayan yung sinabi niya para para makuha lang natin yung picture kung ano yung mga pinagsasabi ng presidente na ito. Tuloy tayo yung ayun na, tuloy tayo. Larga. Ayun. Yun lang ito ang na. bida. Oo. Okay. Sabi niya, okay, tumaas. Mabuti. Very good. Okay. Pero, yan ba ay pakikinabangan ng pangkaraniwan taong bayan? Okay, yung sinabi natin example kanina. Ha? Magkano ang utang ng Pilipinas? Sa kabuuan, Oo. 67.37% yan ang utang. Hindi, porsyento yun eh. Porsyento. Ikaw naman oh. Hindi to kasama. 18.55 trillion pesos Yes. ang utang. Opo, foreign debt. Oo. Okay. Yun ang utang ng Tingnan yung utang natin, tingnan nyo kung gaano kalaki yan. Kahit yung mga apo natin sa tuhod, alang niya, hindi pa rin mababayaran yung utang na yan. Pati sila, hindi pa pinapanganak, may utang na. Kalsahin na yung pang gobyernong ito. gobyerno. Yun ang babayaran. At yung utang na yon, utang talaga yon ha. Hindi yung katulad ng utang ng ina mo ha. Na yung halimbawa, ng utang sa'yo, siyempre, alam nga naman, tubuan mo yung nanay mo, napakasama mo naman Hindi anak. pwede yun. Hindi pwede. Utang ng ina mo, utang ng ina nila, di ba? Utang ng ina nating lahat. Oo. Basta utang. Ayan. Ang utang po ay may interest. So, Yan. lumalaki yung interest noon. Ito lamang sa right now, uutang na naman o umuutang ang ating pamahalaan ng 1.2 trillion pesos. Kaya umabot ng 18 trillion. Kung mapapansin nyo, yun ang sinasabing halaga na ninakaw sa flood control. Okay. So, malaki ang utang natin. Lumalaki nga ang kita ng bawat mamamayan, pero iyong yaman ng ating bansa pumupunta sa utang. Okay. So, hindi ibig sabihin lumaki ang kita mo, kung malaki naman ang utang mo, wala Wala pa rin. din. Walay pa Wala rin. din. Oo, walay pa rin. Walay. Okay. Sige. Malaki ang gastos mo. Kasi nga, yung flood control na wala naman, halimbawa, nagsusugal ka, parang sugal na rin yung mga ghost project eh, di ba? Gagastos ka sa wala naman na pupunta, di ba? 100,000, nagsusugal ka naman. Sabihin mo ng 20,000 yung pambayad. Yung happy 1,000 live viewers. Yahoy. Kita nyo yan, mangungutang na naman. Mabuti sana kung tayo mga Pilipino ang makikinabang. Pupunta na naman sa mga nangungurakot yan. Anak ng tinapa. Kita nyo alam nyo ba kung bakit tumaas yung ito yung pinagyayabang ni Marcos na sa loob ng ilang dekada, ngayon lang tumaas ang average na income ng mga Pilipino. Ang tanong, tumaas ba talaga? Kanina explain ko sa inyo, di ba? Sa tingin nyo, bakit kaya tumaas? Dahil kaya doon sa mga maleta? Dahil kaya doon sa flood control na napunta doon sa mga mayayaman, sa mga politiko? Kaya tumaas ang income nila? Tumaas ang income nila, tapos sinama yung mga kababayan natin na maliliit ang income, in-average nila. Ngayon, nahila tayo pataas. Ngayon, yung mga mabababa ang sahod, nahila ngayon pataas. Kasi lumaki yung income ng mga mayayaman eh. Lalo na yung mga politiko, mas lumaki yung income nila. Bakit kaya? Dahil yun sa pera natin. Dahil dun sa flood control. Dahil dun sa mga maleta. Lumaki yung income nila. This is the reason kung bakit for how many decades ngayon lang nag-increase yung average income ng mga Pilipino kasi nahila tayo
dahil dun sa pagyaman ng mga mayayaman, pagyaman ng mga politiko, nahila yung mga maliliit na sahod na in average, tumaas konti. In paper, mataas ang sahod ng mga Pilipino. But in reality, ang mga mayayaman ang yumayaman. Ang mga Pilipino, mga mahirap, lalong humihirap. Ayan ang totoo dyan. Tuloy tayo. Nainit ang ulo ko dito sa ano na to. DZAR YouTube! Nagsusugal ka. So, tanggalin na natin yung 20 mil. So, 80 na lang. O, nagsusugal ka. Kinukuha mo pa yung 20 mil sa wala. Di ba? Aha. O, magkano na lang natira? Di 60,000 na lang. O. Di ba? O, di Wala konti na, na lang. ano? Wala na lang. O. Paano yun? Gumanda ba buhay mo? Hindi. Hindi, syempre. Lumaki Kaya hindi gastos eh. pwedeng porket lumaki ang iyong Kita. kita ay ikaw ay giginhawa na. O, sa 60,000, yung 20,000 noon, ninanakaw pa nung maid, nung empleyado, nung driver, o nung hardinero. O, Nakupit pa. kinupit pa na ano natira, 40,000 na lang. Ayun. Wala rin. Yan ang sinasabi ko. Hindi na babawasan yung utang. Kasi kita mo ha. At ito pa ha. Kita mo. Papanong sa Mas okay nga kung yung mga hardinero at saka yung mga may dagdag na nakap Ang mahirap, ang nagnanakaw, yung mga politiko, yung mga nakaupo sa gobyerno. Yun ang masaklap. Sino pa yung mga nakaupo? Sino yung may pera na sila pa yung nagnanakaw? Alang nga itong mga to. Ang dami-dami na ng pera. Hindi pa rin enough sa kanila yung pera nila. Ang lalaki na ng sahod. Mayayaman na. Hindi pa rin enough sa kanila yung pera nila. Kailangan pa rin magnakaw. Yan. Hindi nyo madadala sa hukay yan. Mga makasarili, mga inayupak. sabihin mo na, let's say, yung lumaki nga yung gastos mo, ay yung income mo, lumaki din naman yung gastos mo. Kita mo, tignan natin ang ekonomiya ng Pilipinas. Yan. Okay. Tignan natin ito hindi po ako nagsasabi nito, ito ay sinasabi ng IMF, World Bank, Asian Development Bank at Moody's. Moody's yung nagre-rate ng ekonomiya ng mga bansa. Okay. Yan. Okay. Dahil sa flood control, nawala ng kumpiyansa ang pribadong sektor na magnegosyo. Pumapasok yung pera mo pero wala namang negosyo, wala rin, mauubos din. Yun. Ayan yung sinasabi ko kanina. Pinanood natin yung video ni Marcos na marami daw nag-invest sa Pilipinas. Tumaas ang currency tumatag ang currency ng peso. Ang lakas mambudol ng inayupak na to. Istika. Kita mo ang gross domestic product ay bumagsak sa 4% ng third quarter ng 2025 kontra 5.5% Opo. sa second quarter. So, pagpasok natin ng 2026 at ngayon nasa kaligitnaan na tayo, mas mahina ang ating ekonomiya. Yan. Kaya yung 2026 growth natin, alam nyo, ibinaba ng International Monetary Fund ng binawasan ng 1.5%. Di ba? Okay. Meron pa tayong taripa mula sa Estados Unidos ng 19%. Tinaasan pa. Nawala pa Tinaasan yung pa. blue crab natin. Oo. Na yung pala 6 na bilyon ang pinapasok sa atin. Kada taon. Okay. Ito ang ating growth Less than 6% tayo hanggang 2027. Yan. Ang Moody's, na downgrade tayo, dati 5.5% kasi ang projected growth, naging 4.9 na lang, napakababa. Lahat ay mas mababa sa target. Ibinaba na nga ng ating pamahalaan ng target nila hanggang 5 to 6%, mas mababa pa pala. Siguro ang consultant nila dito, si Nato Reyes, kasi mababa. Hindi bababa. Puro baba. Oo. Ayan na. Mababa. Okay. Bumaba. Di ba? Yun ang mabigat. Inflation. Mataas. Di ba? Paano tayo angat niyan? Ito na. Kita mo, ang
sinasabi rito, bagamat tumaas ang income, di ba tinaas pa nga yung minimum wage Opo. ng 85 pesos, di ba? Yeah. Itinaas ng 85 pesos, Oo. di ba? Sabi nila historic at okay naman talaga. Mabuti naman. Ngunit, yung mabibili mo sa pera mo ay mas mababa ngayon. Bumaba ng 3.3% ang mabibili mo. So yung mabibili ng 100 pesos mo Total. ngayon, mas maliit sa mabibili ng 100 pesos mo noong 2022, 2023. Opo. So kahit tumaas ang income mo, yung mabibili mo ay mas Kapiranggot. kapunti. Yan ang tinatawag na Kapiranggot. Yan na lang. inflation. Hindi tumitingin sa inflation si Pangulong Marcos Kaya mali yung analysis, tuwan-tuwa siya. Kita mo, ang inflation, 4.3%. Opo. Ang projection ng International Monetary Fund sa 2026. Eto, sa World Bank naman ay 5.1% ang projection. Ang Moody's 3.7%. Noong April, yung latest na dato natin, Opo. datos, 3.9% na ang inflation. Ibig sabihin, Mataas na. bumaba yung halaga ng ating salapi ng 3.9%. Okay. So, Itong nabaliwala yung laki ng kita. Ayun, yung Oo, kita. kinain lamang ng inflation. Yun ang mabigat. Oo. Ayun. Ang credit profile Oo. natin. Mataas Yan ang kasi. mabigat talaga. Oo. Kaya, kamoting kahoy, walang dapat ipagbunyi Ginoong Presidente. Oo. Eto pa. Sabi ng mga ekonomista, Okay. hindi porket naging upper middle income country ka ay makakautang ka na agad. Di ba? Sabi nila, yung mga concessional loan, kumbaga, kung sa mga dito sa ating bansa ay ayuda, Opo. may parang ayuda rin ang international community. Yung mga bansa na maliit ang kita, pinapautang nila sa mababang interes lamang. Opo. Yan. Since tayo ay upper middle income country na Aha. or UMIC, sasabihin ng mga tao, ito sinasabi, hindi po ako nagsasabi nito, hindi ko opinion to. Mga ekonomista to, i-google nyo kung hindi ako tama. Ha? Sasabihin nila, malaki na naman pala income mo Hindi ka na namin ng pautangin ng maliit ang interes. Lalakihan na namin ang interes. Yun ang mabigat. Lalaki ang gastos. Lalaki ang gastos. Yes. Ayan. Yan ang mabigat. Hindi porket ganon, although sabi ni Recto, yung credit profile daw natin ay tumaas. Hindi katulad ko. Hindi na tumataas. Lumakas ang credit Hindi profile. ibig sabihin nito ay automatic. Tumaas daw. Hindi na nga tayo pinapautang ng Korea. Dahil sa sama na ng ekonomiya natin, dahil sa sama ng reputasyon natin, ayaw na tayo pautangin ng ibang bansa. Tapos sasabihin mo, tumaas ang credit rating. Ayun. Na ikaw ay pautangin at titignan pa lamang. Titignan pa rin. Katulad ko yung sinasabi natin example na sambahayan, Opo. tumaas, naging 100,000 from 50,000 yung aking kita. Sasabihin ko, pupunta ako sa bangko. Sabihin ko, hoy, bangko, lumaki ang kita ko. Ayun. Pautangin mo ko. Pero it matters, di ba yung credit record nila? Hindi, Dapat. teka muna. Wala pa tayo dun. Dito Okay. muna tayo sa income. Okay. Pautangin mo ako ng 1,000,000. O kalahating milyon na lang. Okay. Bakit? Ang kita ko 500,000. every year 1.2 million. Okay. Kung baka uutangin mo ako ng 500,000, yakang bayaran niya. Di ba? Yakang. Okay. Sabihin ng bangko, ayun, yung sinasabi mo kanina, doon papasok. Ayun.
Credit investigation. investigation. Oo. Dapat Bangko yan. yan kahit sabihin yung mga international financing institutions yan, bangko pa rin yan. Hindi Aalamin bibigay pa sa rin ng nila pera yan. yan. Lahat ng perang ipapautang sa iyo niyan, dapat kumita sila by way of interest. di ba? Correct. Opo. Tignan natin. Okay, tama ka. 1.2 million pesos nga ang kita mo. Tignan natin. Teka muna. Yung bahay mo naman pala nakasanla. Ng 10 milyon, may utang, ng 5 milyon, may utang ka pala sa credit card ng 100,000. Opo. Oh, may hinuhulugan ka pala. By the way, happy 1,500 live viewers. Thank you, guys. Hulugan ka pala sa sakyan, 20 mil isang buwan. Oh, bago, nagsusugal ka pala. Patay. Wala na. Paano mo ako mababayaran? Wala ka nang masasave. Yes. Wala ka nang ibabayad sa amin. Hindi pa rin kita pautangin. Yun po ang sinasabi. Kita nyo, eto ha. Baka sabihin nyo, haka-haka ko lang to. Opo. Parang si Elvis. Haka-haka, burn in love. Haka-haka, burn in love. Hala, hala, O, hala. di ba? Ayun na. Okay. Sabi, dito, titignan pa rin ang estado ng iyong pamamahala at iyong paggastos. Ayan, sinabi nito ha. Opo. Sabi ni Oplas. Sino tong si Oplas? Ito ay isang ekonomista po ha. Oh. Sinabi niya, if accompanied by weak governance and poor fiscal discipline, hindi ka pa rin pautangin kahit sasabihin mong upper middle income country ka na. Oo. Kung nakita ba, nga, lumaki nga income mo, 18.5 to 55 billion naman ang utang mo. Mas malaki. Hindi pa pwede pa rin. Mahirap bayaran yan. Oo. Yun ang sinasabi nila. Hindi automatic po yan. Kaya huwag nyo kaming niloloko, Mr. President. Sabi nyo, ito nyo, ang galing ko, no? Tumaas Yun ang na. income natin. Opo. Tumaas ka ang income. Ninanakaw naman. Ha? Dumadami ang gastos. Puro utang naman. Wala. Maraming gastos naman. Mataas ang imbilihin. Yan, mataas ang bilihin, mataas ang gasolina, ang diesel, mataas ang kuryente. Walay din. Mr. President, huwag yun ang ipagmalakit ng mukhang kengkoy lang po kayo, ha? Oo, yan ang masasabi ko sa inyo. Mahirap bayaran. At paano magtitiwala sa gobyerno kung selective justice? Natatawa nga ako Tawa muna tayo, yan. Yan. Yan, Sabayan mo. 1, 2, 3. Yan. Nakakahawa yung tawa mo, Sinasabi pilit nitong administrasyon na ito, wala daw selective justice. Pero, yung sinasabi po namin, kaya kami nagprotesta si Marcoleta, plunder daw dahil tumanggap ng 75 million campaign funds. Campaign funds. Eto ang tanong ko kay Ombudsman. Yung padrino mo ba ay hindi tumanggap ng campaign funds? Yun lang. Next topic natin. Hindi ba Tanong. tumanggap? Next topic yan. Punta tayo dito sa nangyari kay Auntie Claire. Mukhang masaya to. Kaya tingnan natin. Tingnan natin ang paghihiganti ng mga Pilipino kay Auntie Claire. Ayan, dito tayo kay Auntie Claire. Ayan. Kinuyog at tinalakan sa Canada si Palace Press Officer Claire Castro sa kasagsagan ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang bansa. Hearted Molina sa balita. Hi, Ma'am Claire! Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Sinalubong ng mga sigaw ng mga galit na Pilipino si Presidential Communications Office Yusek Claire Castro habang nasa Canada Place sa Ayan natin. Para nakikita natin kung itsura ni Claire Castro. Hanapin lang. Hanapin natin. Ito yung bawi ng mga Pilipino kay Auntie Claire. Panoorin natin. Vancouver, Canada. Habang kumukuha ng video sa lugar, nilapitan at sinundan siya ng mga nagsasagawa ng protesta laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy na sinundan si Castro habang papalayo siya kasama ang isa pang kasama. Maririnig sa video ang mga sigaw na "Shame on you, Claire" at "What a cry baby."
Lumapit din si Castro sa mga Vancouver police patulong patulong sa hingi ng saklolo dun sa mga pulis. Saan mo, kukuyugin ka dyan sa ano. Ayan yung ganti sa'yo ng mga Pilipino. Aling Claire, Auntie Claire. Yan ang ganti sa'yo ng mga Pilipino. Kasi pag nandiyan ka sa press conference, yan sa Malacanang press, kung ano-anong mga pinagsasabi mo, nililinlang mo yung mga Pilipino. Nasasabi mo lahat ng kung anong gusto mong sabihin. Nababaluktot mo kung anong lahat ng gusto mong sabihin. Ngayon, bumaba ka dyan sa ano. Bumaba ka dyan sa masa. Pasalamat pasalamat ka. Dyan ka sa ano. Dyan ka naabutan sa Canada. Kung dito ka naabutan ng mga Pilipino sa ano. Dyan sa Maynila, dyan sa Raleigh. Sabi sa'yo. Nararapat lang sa'yo yan. officers na nakatalaga sa lugar. Ayon sa kanya, nagpasiya siyang humingi ng tulong matapos anyay maharas ng mga nagpoprotesta. At sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So nung sinabi nilang pangit daw ako. Totoo naman? Totoo? Feeling ko sila yung sinungaling. Habang nagpapatuloy ang paglalakad ni Castro, hindi rin tumigil ang mga sigaw ng ilang nagpoprotesta. Kabilang sa maririnig ang "She's a liar", "Sinungaling, sinungaling", at "She's enabling the massive corruption in the Philippines". Ilan din ang tumawag sa kanya bilang umano'y kasapi ng Maleta Gang. Ayon kay Castro, nakaramdam siya ng panganib dahil hindi niya alam kung ano ang maaaring gawin ng mga sumusunod sa kanya. Threatened? Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung manalakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayolente. Hanggang sa pagsakay ni Castro sa kanyang sasakyan, ay patuloy pa rin ang pagsunod at pagsigaw ng ilang mga nagpoprotesta. Makalipas ang ilang sandali, nakaalis din siya sa lugar. Sinabi rin ni Castro na nagpasya sila na lumapit sa mga pulis matapos mapansin na patuloy silang sinusundan. Nagpahayag din siya ng pagkadismaya sa paraan ng pagharap ng ilang Pilipino sa kanya. Pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So pagtawid namin, so kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Diba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, Hindi uunlad, hindi talaga uunlad ang mga Pilipino hanggat nandyan kayo, hanggat nandyan si Marcos, hanggat nandyan si Rimulya, hanggat nandyan si Romualdez, lahat kayo dyan sa gobyerno. Mga Marcos, mga Dilawan, kayo mga salot sa lipunan, hindi talaga uunlad ang Pilipino dahil sa inyo. Tapos sisisihin niyo pa mga Pilipino kung bakit hindi umuunlad, kasalanan niya, mga punyeta kayo. kawawa pa rin kayo. Sa isa pang kumalat na video, makikita rin ang ilang Pilipinong may daladalang mga placard habang nagsasagawa ng protesta sa harap ng ilang fast food chain sa Vancouver. Maririnig din ang sabay-sabay nilang pagsigaw ng mga slogan laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang opisyal na pagbisita mula Hulyo 1 hanggang 4 sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Naganap ang mga insidenteng ito habang isinasagawa ang mga aktibidad kaugnay sa pagbisita ng Pangulo sa Canada, kung saan nagtipon ang ilang grupo ng mga Pilipino upang magpahayag ng kanilang pagtutol sa administrasyon sa pamamagitan ng kilos protesta. Hearted Molina. Yung isa pa, yung kay Marcos naman, kung paano binalagbag si Bangag doon sa Canada. Si Auntie Claire, binalagbag siya, di ba? Tingnan natin kung paano binalagbag si Marcos. Para may ano din, nararapat sa... Hanapin natin, ito. Ito yung kay, ito yung kay Marcos. Kung paano kinuyog si Marcos. Ito naman, para sila. Nasa na sound. Corruption, the corruption that you referenced in your State of the Nation address last year. But still, today,
no big fish have been held accountable. Galit na galit. Galit na galit mga kababayan natin doon. Kahit umuulan, hindi talaga pinalagpas. Marcos is the son of a dictator. Ayan mga kasama, lumabas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Jollibee Store. Kasabay nito nagsilabas Ate, pera ng video mo natin, i-share natin itong mga kaganapang ito para kumalat sa mga maraming Pilipino. yung mga nagkikilos protesta dito sa Vancouver, Canada. Kasabay rin ng kilos protesta nila at ng event ni Pangulong Marcos, malakas ang ulan dito sa Vancouver. Tingnan mo yung kupal na to, yung ngisi-ngisi pa. Ngisi-ngisi pang hinayupang na to, wala mang nararamdaman. Sorry. Biruin mo yan. Biruin mo yan sa harap ng mga officers ng ibang bansa. Binabalagbag ka ng mga kababayan mo. Pinandidirihan ka ng mga kababayan mo. Galit na galit sa mga kababayan mo. Nakangiti ka pa. Siguro isip-isip ni Marcos, ay, lilipas din yan. Bahala kayo dyan, lilipas din yan. Marcos mentality. Ang ginigit naman nagkikilos protesta, hindi raw welcome si Pangulong Marcos dito sa Vancouver, Canada. At pinapanawagan nila na mabigyan ng hustisya yung nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Hanggang dito sa paglalakad ni Pangulong Marcos, Balagbagong balagbag. sinusundan siya ng mga nagkikilos Sundan mo, protesta. ate. Sundan mo, ate. So ayan, hinarangan na ng mga police authorities ng Canada yung mga nagkikilos protesta dito. At yan muna ang pinakahuling. Ayon. Salamat, ate, sa video mo. Maraming salamat sa video mo, ate. Pero meron pa ata, meron pa isa. Paano na balagbag si Marcos? Hanapin natin. Ito pa, ito pa. Ito pa. Diyan sa interview niya. Tingnan natin ang nangyari doon sa interview niya sa Canada. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, we the narrative. Hanggang dyan ba naman? Kapadin? Alam niya to. Yung mga tatawa ko doon sa mga sa mga kapwa nating Pilipino. Dati yung mga tropa ko na gusto na si Marcos kasi ang galing magsalita, ang galing mag-English, fluent kung mag-English, social, dapat na presidente kasi gano'n nga may kung paano siya mag-speech, magaling daw. Pero sa totoo lang mga kaibigan, si Marcos magaling lang itong magbasa, magsalita ng English kung may binabasa. Pero kung tatanungin mo siya on the spot, makita mo lahat ng interview niya, pag nakokorne siya, natanong sa interview niya, sabi niya, da. Tapos tatawa. Ayan, tingnan mo ngayon, dito sa ibang bansa ganun ang nangyari. Ito, walang script na binabasa. Tingnan mo kung nangyari sa kanya. Ulitin natin. Paano siya binasag ng reporter dito? Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, we Tawa. the narrative. May I just ask you why that's funny? Why that's funny? Bibi nga. Bakit nakakatawa yun? Hinayupang mo, hinayupang ka, basag ka. Corruption na pinag-uusapan, sabihin mo, tatawa-tawa ka pa. I'm asking you a question about the plundering of Tingnan mo large yung sums of niya. money. Ayan mga kaibigan, nakita niyo kung paano na
nakarma tong dalawang 'to. Paano nakarma si Marcos at saka si ano, paano nakarma si Marcos at saka si Auntie Claire, nararapat lang 'yun sa kanila. O ayan mga kaibigan, 'yun na po yung katapusan ng ating video, reaction video natin. Again, maraming salamat po sa mga nanonood. Kung sa tingin niyo parehas tayo ng pinaglalaban, parehas tayo ng prinsipyo, parehas tayo ng sinusuportahan, ah, parehas tayong galit sa mga magnanakaw, sa mga kriminal at saka sa mga korap. Like and subscribe po. Subscribe. Nabubulol-bulol na ako. Sa init ng ulo ko, nabubuisit ako. Like and subscribe lang po. Marami pa tayong mga video na gagawin na balagbagan din. Ayun, maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo.